Kakapasok lang ng Ukraine sa gitna ng krisis sa Kipot ng Hormuz sa pamamagitan ng isang hakbang na nagbabago sa kalkulasyon ng Iran. Ang tila isang halos walang kalutasang presyon sa mga barko, langis, bas ng Amerika at mga ruta ng enerhiya na iyon ay nagsisimula ng harapin ang isang hindi inaasahang tugon. Teknolohiyang Ukrainyano, tunay na karanasan sa digmaan at isang depensang network na itinayo mismo laban sa uri ng banta na madalas gamitin ng Tehran. Ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril, 2026 lalong lumakas ang kilos na ito sa pagdating ni Volodymyr Zelensky sa Saudi Arabia habang nag-aalok ang Kiev ng tulong upang maibalik ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Ikukuwento ko na sa'yo lahat ng yan. Pero ngayon, siguradong gugustuhin mong mag-subscribe sa channel para manatiling well-informed, real-time ang impormasyon sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag na nakita mo na sa pamantayan ng kredibilidad ni Milson Alves. Diretso ang pangunahing pangyayari. Ang Ukraine na matagal na nakikipaglaban sa mga Iranian drone ng Russia ay ngayon nag-aalok sa Gulf ng proteksyon laban sa presyon ng Iran sa gitnang silangan. Nagsisimula ang proteksyon sa himpapawid gamit ang anti-drone systems at umaabot sa dagat gamit ang karanasan sa minadong ruta, naval drone at barkong panghuli ng mina. Hindi maliit ang target. Ang Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan sa mundo kung saan dumadaan ang napakalaking dami ng langis at gas. Kapag binantaan ng Iran ang rutang ito, hindi lang kalapit bansa ang naapektuhan. Binabantaan nito ang presyo ng enerhiya, pandaigdigang kalakalan at katatagan ng maraming bansa ng sabay. Palaging ginagamit ng Iran ang Strait ng Hormuz bilang sandata ng pamimilit. Simple lang ang lohika ng Tehran. Kapag naiipit ang rehimen, tinatakot nila ang mga barko, oil tanker, base ng Amerika at kumpanya ng siguro sa dagat. Hindi kailangang isara lahat para makapinsala. Sapat na ang magdulot ng takot o magbanta ng mga mina, drone, mabilis na bangka o tumpak na pag-atake. Sa sensitibong ruta, nagiging gastos ang panganib. Dito papasok ang papel ng Ukraine, sanay ang Kiev sa malawakang drone attacks. Alam nila paano harapin ang murang gamit na gustong butasin ang mahal na depensa. Alam nila kung paano makipaglaban sa isang digmaang ubusan kung saan bawat minuto ay mahalaga at ang tugon ay kailangang mabilis, mura at eksakto. Nagsimula ang karanasang ito sa mga lungsod ng Ukraine, tumawid sa Dagat Itim at ngayon ay patungo na sa Golpo. Ang unang bahagi ng bagong harang ay nasa base ng impapawid na Prinsipe Sultan sa Saudi Arabia, mahalagang punto ng operasyon ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Ayon sa Reuters, ipinadalang mga sundalong Ukrainian upang sanayin ang mga puwersa ng Amerika sa paggamit ng Sky Map, isang plataporma ng utos at kontrol na ginawa para matukoy ang mga drone. Ginamit ang teknolohiya matapos ang pag-atake ng Iran at ayon sa ulat, humingi ng tulong ang Washington sa karanasan ng Ukraine para maprotektahan ang mahalagang base laban sa banta ng Iran. Ipinapakita ng detalyeng ito ang tahimik na pagbabago. Sa loob ng mga dekada, tiningala ng mundo ang Estados Unidos bilang pangunahing tagapagtanggol ng Golpo. Ngayon, sa gitna ng krisis, ang mga sundalong Amerikano ay sinasanay ng puwersang may aktual na karanasan sa pagpabagsak ng mga mapanganib at murang drone. Hindi ito simbolikong palitan. Isa itong direktang tugon sa bagong uri ng digmaan. Sumugal ang Iran sa paggamit ng mga kawan ng drone, mga pag-ataking mababang gastos at saturasyon. Gumagamit ang Ukraine ng mga sensor, integrasyon ng datos, artipisyal na intelihensya, mga drone na pangharang at mabilis na pagkomando bilang sagot. Ang lakas ng sistemang ito ay nasa kakayahan nitong bawasan ang sorpresa. Ang mababang lipad na drone ay nakakaiwas sa tradisyonal na radar at nakakadaan sa mahihirap na ruta. Pwedeng magpakita ang mga ito sunod-sunod para lituhin ang depensa. Ang panukalan ng Ukraine ay magkalat ng mga sensor, pagsamahin ng mga impormasyon, kilalanin ang mga pattern ng tunog at biswal, at magbigay sa command center na mabilis na pagbasa ng banta. Ang kalabang drone ay hindi na lang basta isang nawawalang tuldok sa langit, kundi sinusubaybayan na ng isang network. Ang network na ito ay nagkakalkula ng ruta, bilis at posibleng target. Mula rito, maaring tumugon ang depensa bago pa mauwi sa pagkawasak ang pag-atake. Para sa Iran, malaking problema ito. Ang lakas ng Tehran ay nakadepende sa pagsamantalang ng kahinaan. Mas epektibo ang urang drone, mina, banka at proxy kapag mabagal ang tugon ng kabila. Kapag naging mas mura at mas mabilis ang tugon, nawawala ng lakas ang pananakot.
Hindi lang kagamitan ang ibinibenta ng Ukraine. Nag-export ito ng paraan para mabuhay. Paraan na naniliha sa gitna ng pambobomba, inayos sa mismong labanan at sinubok laban sa mga sandatang may direktang kaugnayan sa estratehiya ng Iran. Tinutukoy din ng balitang kumakalat ang network ng mga akustikong sensor bilang bahagi ng pagbabagong ito. Gagamit ng malawak na network ng pakikinig para matukoy ang mga drone batay sa tunog ng makina, lalo na pag mababa ang lipad at hindi sila matukoy ng mga karaniwang radar. Ang teknolohiyang ito ay tumutugma sa isang realidad na lubos na alam ng Ukrainya. Ang Shahed ay hindi lang basta sandata, isa rin itong kasangkapan ng psikolohikal na presyon. Muda ito, maingay, nagpapagana ng mga alerto at inuubos ang depensa at sinusubukang magbukas ng daan para sa mas malaking pinsala. Kapag ang isang network ay kayang makinig, tukuyin at subaybayan ang ganitong uri ng banta, inaalis nito sa umaatake ang isa sa pinakamalalakas niyang sandata, ang epekto ng sorpresa. Pinapatibay ng kilos ng Europa ang pananaw na ito. Sinabi ng Italia na handa silang magpadala ng hanggang 4 na barko, kabilang ang 2 barkong panghanap ng mina para sa internasyonal na misyon sa kipot ng Hormuz. Ayon sa pinuno ng hukbong dagat ng Italia, isasagawa ang operasyon sa koalisyon kasama ang United Kingdom, Pransya, Belhika at Olanda. Tinalakay ang misyon kasulod ng presyon sa paglalayag sa rehiyon na nagpapakita ng paglilinis ng mina at seguridad sa dagat ay internasyonal na prioridad. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pangkat ng mga barkong panghanap ng mina ng Ukrainya. Natanggap at nagsimulang mag-operate ang Ukranya ng mga barkong gaya ng Cherkasy, Chernihiv, Mariupol at Melitopol sa tulong ng mga kaalyadong Europeo. May inaasahan ding dagdag na barko mula sa klase Alkmaar na manggagaling sa Olanda na magpapalawak pa sa kakayahan ng Ukrainya sa digmaan laban sa mga mina. Hindi para magpasikat ang mga barkong ito. Ginagamit ang mga ito para matukoy ang banta sa ilalim ng dagat, suportahan ang ligtas na ruta at bawasan ang kakayahang magpatupad ng pagharang sa dagat. Ito ang bahaging ikinabahala ng Moscow at Tehran. Sinikap ng Rusya gamitin ang digmaan para pahinain ang Ukrainya. Sinulungan ng Iran ng Moscow gamit ang drone technology, ngunit iba ang naging resulta. Natuto ang Ukrainya kung paano labanan mismo ang banta na ito at ngayon ay nagsisimula ng ibenta ang karanasang ito sa gitnang silangan. Ang dapat sa nandudurog sa Kyiv ay siya pang tumulong sa Kyiv na makalika ng mas agresibo, adaptable at pinahahalagahang industriya ng depensa. Ang mga kasunduan sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates ay nagpapahiwatig na isang bagong arkitektura ng panrehiyong seguridad. Hindi lang ito simpleng bentahan ng gamit. Ito ay pagsasanay, magkatuwang na produksyon, pagdilipat ng kaalaman, integrasyon ng mga sistema at pagtatayo ng depensa na ginawa para sa mga totoong banta. Iniulat ng Breaking Defense na ang Ukrainya ay lumagda ng mga kasunduan sa depensa kasama ang Qatar at Saudi Arabia, pati na rin ang United Arab Emirates. Kasunod nito, bilang bahagi ng interes ng Gulf sa teknolohiyang nasubukan laban sa mga drone ng Iran. Dahil dito, hindi madaling mapigilan ng Iran ang pagbabagong ito. Maaring magbanta, manakot o taasan ng tono pero hindi nito mabubura ang karanasang naipon ng Ukrainya. Hindi nito mapipigilan ang golpo sa pagbili ng teknolohiya. Hindi nito mapipigilan ng Estados Unidos sa pagsubok ng mga solusyon ng Ukrainya o ang mga Europeo sa pagtalakay ng pangontra sa mina sa Hormuz. At hindi nito kayang pigilan na ang sarili nitong estratehiya sa drone ay pag-aralan, kopyahin at kontrahin ng mga pinaka-naapektuhan nito. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Milson Alves.